Okay, sige. Pag-usapan natin ang isa sa pinakamalalalim na tanong sa kasaysayan, di ba? Bakit nga ba nagkasala si Adan? Susubukan nating himay-mayin yan base sa ating source material. At ito talaga yung tanong na nasa puso ng buong usapan natin. Nakatadhana ba talaga si Adan na matalo sa tukso ni Satanas? O may mas malalim na dahilan? Ating alamin yung mga kosmikong rason sa likod ng lahat ng ito. So para masundan natin ng maayos yung buong kwento, hahatiin natin to sa 5 yugto. Mula sa paglikha sa langit hanggang sa huling paghuhukom. Tara, simulan na natin. Okay, yugto yan. Ang simulan ng lahat. At take note, hindi ito nagsimula sa mundo. Nagsimula ito sa kalangitan, sa paglikha pa lang ng mga anghel. Para siyang roadmap, di ba? Ito yung magiging gabay natin sa buong kosmikong dula na tatalakayin natin mula sa simula hanggang sa pinakadulo. Dito natin makikita kung paano konektado ang bawat pangyayari. So, sa simula pa lang, nung nilikha ng Diyos yung mga anghel, binigyan niya sila ng isang napakahalagang regalo. At yun ay ang kalayaang pumili o free will. At dito mismo magsisimula ang lahat. At dito na nga sumiklab yung unang-unang hidwaan. Sa isang banda, andyan yung utos ng Diyos, magmahal. Pero sa kabilang banda, andyan yung hamon ng isang anghel, si Hillel, na kinwestiyon yung mismong paraan ng pamamahala ng Diyos. So mula sa langit, yung rebelyong na yon ay dadalhin ngayon sa isang bagong entablado, dito sa mundo. At dito na papasok sa eksena ang sangkatauhan. At ito, napaka-importante nito ayon sa ating source. Hindi lang basta nilikha si Adan out of nowhere, may mas malalim na dahilan. Ano ang layunin niya? Patunayan yung katotohanan ng utos ng Diyos, yung bagay na hindi nagawa ng mga anghel. Paano nga ba nangyari yung pagkakasala? Pinapakita dito yung 3 hakbang. Una, may isang simpleng utos. Pangalawa, dumating yung tukso, nilinlang ni Satanas si Eva. At pangatlo, yung mismong pagpili ni Adan na sumuway, na nagbago sa takbo ng lahat. At grabe yung naging resulta, ano? Dahil lang sa isang aktong yun ng pagsuway, yung kapangyarihan sa mundo, naagaw, napunta ito mula sa tao, diretso kay Satanas. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Kahit na nagkasala ang tao, may inihanda ng solusyon ng Diyos, isang kumbaga divine plan para sa pagtubos. Dito makikita natin yung malaking pagbabago. Dati, yung tipan, tinatatakan ng dugo ng hayop, parang pansamantala lang. Pero ngayon, may bagong tipan na, at ito, tinatakan na ng dugo mismo ng Diyos. Isang permanenteng solusyon. At ito na yung pinaka-ultimate na solusyon ayon sa ating pinag-aaralan. Ang Diyos mismo pumasok sa sarili niyang nilikha. Nagkatawang tao para tuparin yung hindi kayang gawin ni Adan. Ang ganda ng pagkakasabi sa Roma 5:5, no? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Ito na yung pinakamatibay na ebidensya, hindi lang ng pag-ibig kundi pati na rin ng katarungan. Okay, andito na tayo sa kasukdulan ng lahat, ang climax ng buong kosmikong dula. Dito sa krus at sa bagong tipan, dito na magtatagpong lahat. May 4 na hakbang yung proseso ng pagtubos. Una, pagtubos mismo. Binayaran yung kasalanan ni Adan. Pangalawa, yung pagkabuhay na maguli. Tinalo niya yung kamatayan. Pangatlo, siya yung naging unang bunga ng isang bagong nilikha. At pang-4, dahil sa lahat ng yan, karapat-dapat niyang minana ang lahat. At ang maganda dito, hindi lang ito tungkol kay Kristo. Sinasabi rin dito na yung mga mananampalataya na sumusunod sa Kanya, sila rin ay nagiging bahagi ng mga unang bunga. Kumbaga, yung katapatan nila ang nagpapatunay na totoo yung buong plano ng Diyos. At ngayon, nasa huling yugto na tayo. Dito na natin makikita kung paano magwawakas ang lahat ng higduan at kung paano ganap na maibabalik sa dati ang lahat. So may malinaw na timeline para sa katapusan ng panahon. Magsisimula sa ikapitong trompeta at unang pagkabuhay muli, tapos may 1,000 taong paghahari, may huling pagrerebelde pa at magtatapos lahat sa paghuhukom sa dakilang puting trono kung saan huhusgahan ang lahat. At ano ang resulta ng paghuhukom na to? Ang ganap at permanenteng pagpuksa sa kasalanan at kamatayan. Itatapon daw ang mga ito sa lawa ng apoy para siguraduhin hindi na sila kailanman makakagambala pa. At sa huli,
Kapag perpekto na ang lahat, isasauli ng anak ang buong naibalik na sansinukop sa Diyos Ama, tinutupad yung plano na sinimulan pa bago pa man magkaroon ng panahon, ang Diyos nang magiging lahat sa lahat. Pero iniiwan tayo ng ating tinalakay na may isang napakalalim na tanong. Pagkatapos ng lahat ng ito, kapag naibalik na ng anak ang lahat sa ama, ano na ang mangyayari sa kanya? Yan ang isang misteryo na siguro ay sulit pagnilayan.